Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon, guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell, guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Isang bato ay nahulog sa isang lugar. Ito ay gagawa ng ganoong tunog kapag ito ay tumama sa lupa. Maraming dahilan kung bakit nahuhulog ang isang bato, tulad ng pagguho ng lupa, hangin, at iba pa. Subalit, sa bawang heavenly book, ito ay medyo mali. Una, walang hangin na umiihip sa sandaling ito, at malinaw na ramdam ito ni Han Sanchen. Pangalawa, ang lupa dito ay talagang malabong gumuho. Mayroong maraming damo dito, at ang damo ay maaaring gawing medyo matatag ang lupa. Tsaka, ang lupa dito ay mas basa kaysa sa labas, kaya sa pangkalahatan, may posibilidad na ganito, ngunit sa mata ng Han Sanchen sa ngayon, ang posibilidad na ito ay halos balewala. Sa pag-iisip nito, nagmamadaling lumipad si Han Sanchen patungo sa lugar kung saan nanggaling ang tunog ng walang pagkaantala. Ang lugar na ito ay hindi masyadong malayo sa Han Sanchen, ngunit ito ay matatagpuan sa gitna ng mga burol, sa intersection ng tatlong mabababang bundok, na ginagawa itong napakatago at nangangailangan ng maraming mga detour. Sa makatuwid, kahit na direktang lumipad si Han Sanchen, kakailanganin pa rin ng maraming pagsisikap. Gayunpaman, ang pagsusumikap ay nagbubunga. Nang lumiko si Han Sanchen sa kaliwat kanan upang marating ang lugar kung saan nanggagaling ang tunog, hindi niya maiwasang makahinga ng maluwag. I can't say that the big stone in his heart was completely let go, but at least half of it was fell. Hindi napigilan ni Han Sanchen ngunit sa wakas ay napigilan niya ang isang nakaka-relax na ekspresyon sa kanyang mukha, at siya ay nakahinga ng maluwag. Fortunately, hindi ako sumuko, Ying Xiao, will you be here? Ang lumitaw sa harap ng Han Sanchen ay hindi Ivory o Xiao Tao, o sino man, hindi man lang ito buhay na nilalang. Gayunpaman, ito talaga ang pinaka-naaayon sa inaasahan ni Han Sanchen sa mga patay na bagay na makikita ni Han Sanchen. Iyon ay isang kuweba, isang kanlungan na karaniwang nakakatugon sa mga kinakailangan ng pagtatago ng mga tao at nagpapahintulot sa mga tao na maiwasan ang mga panganib at sakuna. Kaya, sa ilalim ng sitwasyong ito, natural na mas masaya si Han Sanchen, dahil kahit man lang sa ganitong paraan, kung gayon ang kanyang hula ay magiging mas malapit sa mga katotohanan, at magiging mas perpekto at ligtas. Sa pag-iisip nito, hindi man lang pumayag si Han Sanchen na dumiretso sa kuweba para tawagan si Ivory. Mas gugustuhin niyang pumasok ng personal at makita si Ivory at makita siya sa kanyang harapan. Hindi na masyadong nag-isip si Han Sanchen at dumiretso sa kuweba sa sumunod na segundo. Ang kuweba ay napakadilim, ngunit ito ay iba sa karaniwang kadiliman at halumigmig sa karamihan ng mga kuweba, dahil sa kapaligiran at iba pang mga kadahilanan, ang kasalukuyang kuweba ay medyo tuyo pa rin. Ang katotohanan ito ay talagang natulala kay Han Sanchen, medyo komportable. Dahil tuyo na tuyo, walang mabahong amoy na parang regular na kuweba, at walang malagkit na hangin gaya ng karaniwang kuweba. May mahinang amoy pa nga ng asupre dito, na nagpaparamdam sa mga tao na kung sila ay magsisindi ng apoy o kung anuman, ang lugar ay ganap na sesabog. Bagamat sabik siyang makita si Ivory, si Han Sanchen ay hindi nagpahinga o nagpabihis sa anumang pagbabantay. Maingat pa rin siya, sinusubukan ang kanyang makakaya na bantayan ang anumang posibleng panganib sa paligid ng pilapil. Sa mga ganitong pagkakataon, mas dapat siyang maging maingat, dahil alam niya na ang kanyang kakayahan sa kasalukuyan ay hindi na maikukumpara noong siya ay nasa kanyang rurok, na hinihila pababa ng malakas na enerhiya ng demonyo. Ang kanyang kasalukuyang mga kasanayan ay magagamit lamang ng ilang beses bago, katatapos lang. Kung hindi siya naghanda ng maaga, kung nakatagpo siya ng anumang panganib, kung gayon, lalo pa ang pagliligtas sa Ivory, iisipin niyang ang pagliligtas lamang sa sarili niyang buhay ay maaaring maging problema. Bagaman,
Sa aklat ng 8 pagkawasak, ako ay nakaligtas ng mahabang panahon, at likas na alam kong walang panganib, ngunit wala akong kinatatakutan kundi 10,000. Sa pamamagitan lamang ng pagiging maingat maaari mong layag ang barko ng 10,000 taon. Kung may mangyaring masama sa kanya, at kung si Ivory ay kailangang iligtas ng kanyang sarili, hindi ba ito ay higit pa sa pagtingin sa langit at ituro na ang lupa ay hindi gumagana? Sa pag-iisip nito, kinailangan ni Han Sanchen na maging maingat at dahan-daang kumapa sa loob. Habang nasa loob, mas lalong umitim, kaya unti-unting hindi na nakikita ni Han Sanchen ang kanyang mga daliri. Pilit niyang pinaandar ang bakas ng kanyang tunay na enerhiya upang ilabas ang liwanag ng apoy, at sa pamamagitan ng ilaw na ito, dahan-dahan itong pumasok sa loob. Gayunpaman, si Han Sanchen ay palihim na nagluluto ng apoy sa langit at gulong ng buwan sa kanyang mga kamay. May tao ba dyan? Hindi napigilan ni Han Sanchen na sumigaw ng mahina. Bagamat hindi niya ito nakikita, halos maramdaman ni Han Sanchen na ang kuwebang nasa harapan niya ay talagang mas malalim kaysa sa inaakala niya. Kung gaano kalalim ang diameter nito, hindi ko mahulaan sa una. Gayunpaman, batay sa kanyang pakiramdam, maaari niyang isipin na ang lalim sa loob ay malamang na higit sa ilang libong metro. Sa makatuwid, hindi nagkaroon ng pasensya si Han Sanchen na magpatuloy lamang. Ang ganoong lalim ay isa ring halo-halong pagpapala para sa Han Sanchen. Ang pag-aalala ay, maaaring mayroong maraming mga panganib at maraming hindi kilalang mga bagay na nakatago sa napakalalim na distansya. Sa kabutihang palad, ang gayong kalaliman ay talagang ginagawang medyo madaling itago upang maiwasan ang panganib. Oo, habang mas malalim ang kuweba, mas malamang na gumuho ito at maglilibing ng buhay ng mga tao kapag ang mundo ay nasa kaguluhan, gayunpaman, kung ito ay solid, magiging ligtas para sa mga tao na magtago dito. Sa makatuwid, ang bawat isa ay may sariling mga pakinabang at disadvantages. Ang tawag ni Han Sanchen ay hindi nakakuha ng anumang tugon, na para bang walang tao doon. Sa teoryang pagsasalita, ang Han Sanchen ay dapat na mabaygo, o halos handa nang umalis dito. Dahil masyadong malalim, malabong pumasok si Ivory sa loob, napakasimple din ng dahilan, gaya ng nabanggit kanina, kung gumuho ang loob, malaki ang posibilidad na may libing ng buhay. Pero ang problema, lumilitaw na naman ang kakaibang tunog na iyon. Dadada, kumpara sa dati, halatang mas mabigat ang tunog sa pagkakataong ito, tsaka 3 din ang frequency, hindi isa. Ang lahat ng ito ay nagpapakita na mayroon talagang isang bagay sa loob. Sa makatuwid, hindi lamang hindi makaalis si Han Sanchen, ngunit kinailangan ding kumagat ng bala at lumalim. Gayunpaman, kumpara sa simula, nakabantay pa rin si Han Sanchen, ngunit ang kanyang bilis ay mas mabilis. Dahil mayroong kung ano sa loob, ito ay kinakailangan upang sumugod sa lalong madaling panahon upang makita kung ano ang nangyayari. Makalipas ang ilang minuto, si Han Sanchen ay lumalim ng ilang daang metro sa loob. Kung dati ay naramdaman ni Han Sanchen na maaaring mayroong ilang libong metro ang lalim dito, kung gayon habang patuloy na lumalalim si Han Sanchen, nagsimula pa siyang maramdaman na ang kanyang unang paghatol ay talagang napakamali. Sa paghusga mula sa kasalukuyang kalakaran, ang lalim na ito ay malamang na mad-oble man lang. Oo, sa isang tuwid na linya, imposible na ang diameter ng burol na ito ay ganoon kalayo. Sa makatuwid, mayroon lamang 3 mga posibilidad, alinman sa kuweba ay napupunta sa malalim sa ilalim ng lupa, o ang kuweba ay magkakaroon ng walang katapusang hugis sa mga burol. O ang huling posibilidad ay isang S-hugis na maaaring pahabain ang haba ng walang katapusan na mas malalim at hanggang sa pababa. Kung magkakaugnay sa ganitong paraan, ang buong kuweba ay maaaring umabot ng libu-libong metro, o higit pa. Naglakad si Han Sanchen sa loob ng halos 10 minuto, habang lumalakad siya, mas lumalamig ang kanyang puso, dahil mas malaki ang pagkakataon ng ikatlong posibilidad. Nangangahulugan ito na mangangailangan si Han Sanchen ng mas maraming oras kung gusto niyang tunay na tuklasin ang kuweba. Ang pangunahing punto ay kung mayroong anumang panganib sa loob, maaari itong maging mas mapanganib at mahirap para sa Han Sanchen. Pagkatapos ng lahat, sa oras na iyon, si Han Sanchen ay nais na tumakas at umatras, ngunit dahil sa kalupaan, kailangan niyang tumakbo sa labas ng mahabang panahon. Buti na lang at hindi kasing init sa loob ng kuweba gaya ng inaasahan,
at hindi rin malamig at nakakagat dulot ng halumigmig. Habang nasa daan, hindi man lang nakakaramdam ng anumang pisikal na kakulangan sa ginhawa si Han Sanchen. Sa makatuwid, hindi naging idol si Han Sanchen, sinimulan niyang palawakin ang kanyang espiritual na kamalayan sa kanyang katawan, at pagkatapos na makaramdam ng walang panganib sa daan, ang kanyang lakad ay hindi maiwasang mapabilis. Pagkatapos maglakad sa loob ng halos 10 minuto, unti-unting nagsimulang makatuklas ng pattern si Han Sanchen. Ang tunog sa loob ay palaging nandyan, at karaniwang bawat 2 minuto o higit pa, ang tunog na ito ay gagawa ng isang tunog, at bawat 20 minuto o higit pa. Magkakaroon ng 3 pag-click. Ang tunog ay parang tunog ng 2 bato na nagbanggaan, bagaman ito ay napakalambot, ito ay medyo malinaw sa ilalim ng induction ng espiritual na kamalayan ni Han Sanchen. Ang 3 tunog ay parang tunog ng mga yabag ng tao na naglalakad sa lupa, ngunit hindi ito 100% sigurado. Sa isang tiyak na lawak, ito ay parang tunog ng ngipin ng isang tao na kumakain ng karne. Bawat isa sa 2 boses ay may kanya-kanyang imahe at hindi pagkakatulad. Gayunpaman, ang pangalawang boses ay nagpabagabag pa rin kay Han Sanchen. Kung tutuusin, sa ilalim ng posibilidad na ito, malaki ang posibilidad na may kinakain ang mga tao, na dahilan upang ang kaninang nag-aalala na puso ni Han Sanchen ay biglang kinabahan. Maaaring may ilang hindi kilalang nilalang na nakatago sa mundo ng bawang. Bagamat si Han Sanchen at ang kanyang mga gang ay nanirahan dito sa mahabang panahon at hindi nakatagpo ng anumang panganib, lahat ito ay nasa ilalim ng normal na kondisyon. Sino ang nakakaalam kung may mga sinaunang at misteryosong nilalang na nakabaon sa 8 tiwangwang na mga aklat sa langit? Hindi imposibleng lumabas sila sa isang sulok habang gumuguho ang mundo. Kung tutuusin, lahat ng nasa Death Swamp ay nangyari sa harap ng kanyang mga mata at lumitaw sa mundong ito, kaya, anong mga bagay ang maaaring ganap na hindi umiiral? Ito ay posible. May isang patay na latian, at marahil ay may pangalawa. Si Ivory at iba pa ay pumunta dito upang maiwasan ang panganib, ngunit nagkataon na nakatagpo nila ang bagay na ito, o ang grupong ito ng mga bagay. Sila ay napinsala at nasugatan, at hindi nila nagawang lumaban. Sa huli, inatake sila nito at naging pagkain niya. Ang mga ito ay tiyak na hindi nakakatakot, at tiyak na hindi sila basta-basta nagsasalita. Malaki ang posibilidad na mangyari, at kung mangyayari ito, tiyak na magiging isang nakamamatay na dagok ito sa Han Sanchen. Sa pag-iisip nito, binilisan ni Han Sanchen ang kanyang lakad. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!